Impormasyong may pakinabang, mga dapat unawain sa ating mga gawain, mga dapat alagaan. Ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. We're still hoping. Morning! Good morning! At 30... Oh! Girl power tayo yung umaga. Wow, I love it. Good morning po mga kapuso. At 30 na po ng Marso at kalagitnaan na ng linggo, Miyerkules na tayo. Napakabilis ng araw. Gising-gising na at makibalita sa mga pangyayari ngayon dito sa Unang Hirit. Good morning, Mare. Good morning, guys! Ang pinakatututukan natin ngayong umaga ang posibleng pagpataw ng parusang bitay sa 3 Pinoy na nasa death row ng China. Patuloy pa rin po ang ating pagdarasal kasama ng marami nating kababayan upang hindi matuloy ang mapait na katapusan na ito. Sana lang po tanggapin ng China na biktima rin naman ang ating mga kababayan ng West African drug smuggling syndicates at hindi nila ituloy ang execution ilang oras mula ngayon. Kaya po sa ating mga panalangin ngayong umaga, isama po natin ang kapakanan ng 3 kababayan nating nasa death row nga na harap po sa parusang bitay sa China. Iba pa rin po kasi ang kapangyarihan ng panalangin. Umaasa pa rin tayo na may milagro. At narito na ang mga detalye ng mga balita. Oras na nga lang po ang binibilang para po sa parusang bitay na kakaharapin ni Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain sa China. Kaya naman kabilang vigil ang isinagawa ng pamilya at ilang grupong sumusuporta sa 3. Tulad na lamang ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nagsagawa ng misa at padasal. Naroon pa ang ilang kaibigan at kapitbahay ng pamilya Ordinario. Ayon po sa kanila, patuloy daw ang paghingi ng dasal ng kapatid ni Sally na si Jason. At hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa sa kabila ng patuloy na pagnipis ng tsansang mapagbigyang maitigil ang sentensyang bitay ng Chinese government. Nanawagan din po si Father Edwin Coros sa misa na ipagpatuloy ang sama-samang panalangin para sa 3. Aniya, hindi matatawaran ang kapangyarihan ng pagdarasal. Ayon naman sa CBCP, nagpadala na sila ng mga taong simbahan sa China para bigyan po ng assistance ang pamilya ng 3. At sa bahay naman ng pamilya Ordinaryo, magdamagan ang naging pagbabantay at pananalangin ng mga kaanak ni Sally. Emosyonal man sila, hindi pa rin daw sila nawawalan ng pag-asa na maisalbasa ng katagang pagbitay ni Sally. Nakiisa rin sa isang candlelighting ang grupong migrante sa isang chapel at sa isang namang text message ipinarating ng pamilya ni Sally na nasa China ngayon na nakatakda pa lang nilang makita siya sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 9 ngayong umaga. Pag-asa rin ang pinaghahawakan ngayon ng pamilya ni Ramon Credo. Kahapon, isang misa ang isinagawa ng asawa at mga kaanak ni Credo sa Bacoor, Cavite. Dinamayan rin ng grupong migrante ang pamilya Credo at nagsagawa rin ng prayer vigil. Samantala, isang statement naman ang inilabas ng pamilya ni Elizabeth Batain. Apilan nila sa publiko at media pang-unawa sa gitna ng kanilang kinakaharap na pagsubok. Ayon sa kapatid ni Elizabeth na si Angel, sana raw ay respetuhin ng media ang kanilang pakiusap na huwag silang pilitin na magpa-unlock ng interview. Mas kailangan daw kasi nila ngayon ang buong atensyon sa kinakaharap ng kanyang kapatid at patuloy daw silang nagdadasal para sa kaligtasan niya. Nananalig din ang pamilya Batain na hindi matutuloy ang bitay. Kasabay nito, nanawagan din sila sa media na ibalita o bigyan ng babala ang publiko sa modus ng mga international drug syndicate na dahilan kung bakit nagdurusa ang kanilang mga kamag-anak. Gaya ng mga kaanak nila, sa himala na rin lang maasa ang ating gobyerno para maisalba pa ang 3 Pinoy sa nakatakdang pagpapataw ng parusang bitay ngayong araw.
Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lasierda, hindi pa rin daw sila naniniwala o nawawala ng pag-asa hanggang hindi pa nagaganap ang pagbitay sa tatlo. Si Vice President Jejomar Binay naman muling sumulat ng kanyang apela sa ikalawang pagkakataon kay Chinese President Hu Jintao. Sa liham, sinabi ni Binay na patuloy na umuusad sa Pilipinas ang operasyon para matuntun ang mga sindikato ng droga. At habang ginagawa nito ng paraan ng Philippine government, hiling ni Binay na huwag nang ituloy ang pagbitay. Malaking bagay din daw ang sinumpaang pahayag ni Sally noong Sabado para idiin si Tita Cakayan. Pero sagot ng Foreign Ministry ng China, tuloy na ang pagbitay sa tatlo bago magtanghali mamaya. Sila Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo magkakaroon ng pagkakataong makapiling ang kanilang pamilya bago ang promulgation o pagbasa ng sakdal bandang alas 9 ng umaga sa Xiamen, China. Ngunit kabaligtaran naman ang magiging proseso kay Elizabeth Batain sa Shenzhen, China dahil magsasagawa muna ng pagbasa ng sakdal alas 9:30 ng umaga at matapos ito ay makikita na niya ang kanyang pamilya. Ang bigat ng pakiramdam tong araw na to. Actually, no? kahapon, makausap ko yung pamilya, yung kapatid ni Sally at saka yung kanyang bayaw. Ayaw nilang pag-usapan yung the thought of, paano ba, iuwi ba natin yung bangkay? Ayaw nilang pag-usapan yun eh. Na Logistics. Pag-uwi ba natin, dadalhin na natin. Umaasa sila na baka magkaroon pa ng mga pagbabago, hindi matuloy yung pagbitay. At saka mabigat nga kasi yung pakiramdam dahil alam mo namang mga biktima din talaga itong mga kababayan natin. Kaya lang, no, aral talaga for everyone na huwag basta-basta magtitiwala kahit yung mismong recruiter nyo pa. Para alam mo yung mga ganyan. Isang kaibigan ka mag-anak, huwag Yung na rin, di ba? sinasabing nahulihan ng mga ganyan, pakipadala, parang hindi yan minsan lang nangyari. Parang ilang beses ilang nang beses nangyayari na yan. So nangyayari. talagang dapat natututo tayo na kahit pa kamag-anak mo yan, eh di ba, hindi mo naman kontrolado yung kamag-anak mo. Exactly. So, maraming Pinoy na nasa death row dahil dyan. Hindi lang sila. Sa airport pa lang tatanungin ko, ikaw nag-pack nung ano mo, eh, di ba? Yun na nga, lagi Di ba? tinatanong sa'yo. So, hindi dapat ka na, alam mo. di ba? O, alam mo na yun eh. Alam mo na yun. Kasi lagi naman sinasabi, did you practice yourself? What's inside the bag? Di ba? Ando doon lahat yun eh. Dahil kung ikaw mismo nagsinungaling sa customs before leaving, well, that's... Sabihin mo na agad sa airport, di ba? Pinakapadala nga lang ho yan eh, kasi wala akong maleta eh. Sige, buksan natin. Buksan natin, di ba? Ano man mangyari dun sa magiging yung pagbitay nga mamaya? Sana magsilbing aral na rin ito. Kasi nga, di ba sabi nga ni Rhea, ang daming nakapila. Di ba sa Saudi Arabia ngayon, meron ding mga... VP-Binay. Sa China, ganyan eh, para nasa 70, puro halos drugs yung kaso, di Pero ba? sana, bago nga natin mapali sa mga kapwa natin, maglagay na tayo ng mga bomb sniffing. Yung mga drug sniffing dogs, tapos yung mga gamit para pang check na rin. Actually, OFWs bago talaga may PIDOS, di ba? Yung parang briefing, pre-departure orientation seminar. Na ginagawa sa POEA na talagang bago ka umalis, ito yung mga bawal sa bansang yan, tandaan mo. So, kailangan aware po Ayun tayo. pala, bago ka nga isa kayo ng aeroplano, di ba? Tatanungin ka nga, declare mo na kaagad. Kasi ilang ganyan yung napapatunayan talaga na sabihin, pinakipadala lang, di ba? Yung mga gumagawa niyan, hindi naman sila magre-risk na kami ang mahuli. Gagamit talaga yan. Samantala, makibalita naman tayo sa isinasagawang vigil para sa 3 Pinoy sa death row sa China at nagbabantay ngayon sa Batasang Pambansa si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, nandito pa rin nga tayo sa may Barangay Batasan Hills at ilang minuto pa lamang nakakalipas mula ng simulang ipagpatuloy ang muling pagdarasal para nga kay Sally Ordinario Villanueva, isa sa mga OFW na napatawan nga, inaasang patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection ngayong umaga. At sa mga sandaling ito ay isinasagawa na isang rosaryo para nga sa kanya ng ilang mga kamag-anak, maging ng mga miyembro ng migrante na magmula kahapon pa o kagabi pa ay nagsasagawa na ng vigil dito sa tapat ng bahay ng mga kamag-anak ni Sally. Sa mga sandaling ito naman, Rhea, mula nung pumasok yung kanyang mga kapatid kagabi sa loob ng kanilang mga bahay, ay hindi pa rin natin namamataan itong si Sol at si Jefferson. Pero yung mga kamag-anak, maging yung mga membro ng migrante sa mga sandaling ito, ay nakita na natin nagsimula na ulit magdasal at patuloy raw itong kanilang pagrosaryo at wala na itong tigil hanggang alas 8 ng umaga kung kailan inaasahan nilang makakatanggap sila ng anumang balita na manggagaling sa China. Alam naman natin, Rhea, na mga bandang ganyang oras inaasahang makikita ng mga kamag-anak ni Sally. Itong si Sally. At yan ng oras, 8 to 9, yung window inaasahan nila magkakaroon ng pagkakataon. So, ang mga kamag-anak dito, maging mga member ng migrante ay inaabangan ang anumang impormasyon na manggagaling doon